Ayon sa ating batas, ang 16 years old pala ay pwede na magbigay ng sexual consent? Pwede nga ba itong masamantala ng mga pedophile? Yo, what's up peeps? This is Garawi, yung bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Nitong September 17 lang, nagkaroon ng debate between Attorney Libayan and Fiscal EJ. Tinitindigan ni Attorney Libayan na 18 ang age of sexual consent, habang si Fiscal EJ naman ay sinasabing 16 talaga ang nakasaad sa ating batas. After this long 2-hour debate, lumabas na tama pala si Fiscal EJ. Sumang-ayon sa kanya ang tatlong hurado ng debate na ito. Pero ang dami pa ring nalilito at marami ang nagtatanong. So susubukan natin bigyan ng linaw ang tungkol dito with the help of Attorney Laong Laan. Ginamit ni Fiscal EJ bilang katibayan ang Republic Act No. 11648. What then is the age of sexual consent? Under RA 11648 that amended the provisions of both the RPC and RA 7610, there is no doubt that 16 is used as the threshold age. Ano nga ba itong Republic Act 11648? Kung tinatamad ka na aralin lahat ng batas tungkol sa age of sexual consent, eto, pinadali na kahit paano noong pinasa yung Republic Act number 11648 noong March 2022. Bakit nga ba ito nilabel as age of sexual consent? To simplify, kapag walang consent, ibig sabihin nun, rape yun. Tingnan nyo yung Section 1. Tungkol yan sa anti-rape law. Kapag nakipag-sex ka through force, threat, intimidation, deprived of reason, fraudulent machination, grave abuse of authority, or unconscious yung tao, rape yun. So malinaw, basta walang consent, kulong. So paano naman pag may consent pero below 16 ang age? Kapag under 16 years old ka, it doesn't matter kung nag-consent ka sa sex. Yung partner mo ay makukulong for rape. Statutory rape. Pero syempre hindi absolute. Sinabi ng batas, hindi absolute yan. Summarize na lang natin. Under 16 with 3-year age gap, basta consensual, non-abusive, non-exploitative. Hindi siya rape. Under 16, 3-year age gap, with consent nga, pero abusive, rape yun. Under 16, 3-year age gap, with consent, pero exploitative, rape yun. Under 13 ang biktima, kahit na ba may consent niya, non-abusive and non-exploitative, rape yun. So malino na pag under 16 at hindi ka pasok sa 3-year age gap, mayayari ka talaga. Pero ito ngayon ang kinakabahala ng iba. Paano naman daw itong mga above 16 pero below 18? Pwede nga ba itong masamantala ng mga pedophile? Age of sexual consent is 16. Pero hindi porket above 16 yung minor de edad, okay pa rin. Baka pumasok ka sa seduction. Hindi safe pa rin. Yun nga lang, hindi nga lang rape. Para nangyari, dito sa Section 1, mas mabigat yung penalty. Kasi nga sinasabi ng batas, rape yan kapag ginawa mo yan. Ito Section 2, mas magaan ang penalty dito. Pero bawal pa rin. Kulong ka pa rin. Maaari mo bang isummarize para sa amin ang Section 2? So to simplify, qualified seduction. Kung ang minor de edad ay above 16, below 18. Pero ang partner niya ay kanyang priest, servant, guardian, teacher, or any person na entrusted with the education and custody of the minor. Kulong yan. Above 16, under 18. Kung yung biktima, kapatid, anak, apo, kulong pa rin yan. Above 16, under 18. If may, anlilin lang, daya, o kasinungalingan. Example lang niya siguro dyan yung papakasalan ko no, pero hindi pala. Kulong pa rin yan. Ano pa ba ang iba pang nilalaman ng RA 11648? Section 3, ito yung child abuse, ito yung 7610. Inayos nila yung rules dito. Ngayon, Section 5 tawag dito child prostitution basically. For money or for profit yung bata. Ininfluensahan mo or pinilit mo na makipag-sex sa ibang tao. So ano-ano naman ang mga conditions dito? Kapag under 16, yung bata, sinubject mo sa prostitution, kahit na ba gusto niya or ayaw niya, ang kaso ng partner ay rape plus child abuse. Above 16, under 18 kasi nga child abuse law to. Ibig sabihin kapag above 18 ka na, hindi na child abuse. So above 16, under 18, prostitution with consent. Child abuse ang penalty mo.
Above 16, under 18, prostitution without consent. Siyempre, child abuse yan. Okay, actually, pwede pa nga rin rape yan eh. So ayun, malinaw na siguro, no? Maraming salamat, attorney. Kung gusto nyo madinig yung kabuuan ng summary na itong RA 11648, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Ang mahalaga ay malinaw na yung mga parts ng batas na ito kung saan marami ang nalilito. Sa totoo lang, kabilang ako sa nagulat nung malaman ko ang batas na ito. Buong buhay ko, ang akala ko talaga ang age of sexual consent ay 18. Nagulat na lang ako nung malaman ko na during the time of President Duterte ay itinaas pa pala ito to 16 kasi 12 pa pala dati ang age of sexual consent. I know some of you ay marahil nagulat din at hindi pa rin matanggap na ito talaga ang reality. Pero wala tayong magagawa, ang batas ay batas. Bilang mga magulang, ang magagawa lang natin talaga ay ang paalalahanan at gabayan ng ating mga anak. Basta tandaan natin na may mga bagay na beyond our control. Kasama na dyan ang buhay at desisyon ng ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong magsasawang paalalahanan sila. Pero huwag din sana natin silang pagdamutan ng ating tiwala. Adios! Muli kong pinasasalamatan ng mga sponsors ko sa aking mga videos at syempre sa mga walang sawang nagsesend ng stars. Maraming salamat sa inyo.